Halatang-halata niyang si Baldwin na si Kim Chiu lang ang target niyang hulaan ng worst dahil alam niya na maraming fans ni Kim Chiu. Bakit kay Paulo wala siyang hinula? Wala siyang masamang sinabi kay Kim Chiu lang talaga kasi napag-utusan na yan ni Audrey Diaz dahil ayaw niya kay Kim Chiu para kay Paulo. Mayroon kasi ang bet si Audrey Diaz na artistang babae para kay Paulo. Alam na ninyo yan kung sino. Pakialamero yan kasi si Audrey Diaz kaya ayaw ni Kim Chiu magpa-interview sa kanya. So maraming salamat sa komento, Ginang Maria Ratman. So kahit ayaw po nila kay Chinita Princess para kay Paula Avellino, kung katawan na po ang nagdesisyon nilang dalawa, wala po silang magagawa doon. Walang sino man mga kakimpaw ang makapag-utos kay Paula Avellino or kay Chinita Princess ng dapat pong ibigan at dapat mong mapangasawa. Diba? Sila lang po ang nagdedesisyon niyan. Sarili po nila. Kaya walang sino man ang makakapagdikta, lalo na kay Paulo Avellino. Hindi po nila hawak ang puso ni Paulo. Kaya relax lang tayo, dedmahin na lang natin ang mga ganyang balita, okay? Sana matapos na yung mga tungkol kay Baldwin na yan kasi wala naman niyang katotohanan eh. Basta mag-focus na lang tayo mga kakimpaw sa pagdarasal, sa pagpe-pray, sa kaligtasan po at sa health ni Kim Chiu, ganun din po kay Paula Avellino kasi ang prayers ang most powerful mga kakimpaw para labanan ang mga bad elements na yan, mga hula-hula na yan, diba? So doon na lang tayo mag-focus sa pagdarasal kay Kim and Paulo Avellino. So maraming salamat po sa inyong mga komento mga kakimpaw. God bless po at sana hindi po kayo magsawa na makinig sa mga daily update natin. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang kaganapan kay Chinita Princess kanina dito po sa It's Showtime. So nakita nyo na po ba yung outfit ni Kim Chiu sa It's Showtime? Para daw po siyang manghuhula doon. So napapanahon po yung pagsusuot o yung outfit ni Chinita Princess dito po sa pangbabasag sa mga hula ni Rudy Baldwin. Sabi kasi ni Kim Chiu doon kanina, di ba? Hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang ito. Meron tayong free will, kaya sundin natin ito. So doon pa lang mga kakimpaw, basag na po si Rudy Baldwin. Sabi nga po ng ilang mga fans, nilaro mo naman si Rudy Baldwin, makasinay da Zeba ka pala eh. So kanina po kasi mga kakimpaw, sa studio po ng It's Showtime, niloloko ulit si Chinita Princess sa mga kuyas niya, mga co-host niya, di ba, na manghuhula naman yung atake ngayon or kanina ni Chinita Princess na siyang bagay na bagay naman talaga sa kanya. Kahit anong outfit po yung dalhin niya, sobrang bagay. Sobrang galing niyang magdala mga kakimpaw. Yun lang yung masasabi ko. And also, basag din si Rudy Baldwin, di ba? Siguro nakarating na po kay Chinita Princess yung mga hula po ni Rudy Baldwin sa programa po nitong si Audrey Diaz. And nakita natin yung aura ni Chinita Princess, di ba? Hindi natin siya nakitaan ng stress, natatakot doon sa mga pinagsasabi ni Rudy Baldwin. Hindi po. Kasi si Kim Chiu, positive lang yan sa tulong po ni Paulo Avellino. Meron po siyang parang guide, gabay, or nagpoprotekta sa kanya, 'di ba, sa mga decision niya, sa kanyang mga nararamdaman. Si Paulo po ang advisor ni Chinita Princess. Kaya never siyang maapektuhan sa mga hula-hula na yan kasi hula nga lang yan mga kakimpaw. Doon tayo maniwala sa nasa itaas kasi siya lamang po talaga ang nakakaalam ng mga magiging kapalaran po natin. Kaya ang payo ko sa mga Kimpaw fans na affected sobra dito sa mga hula na lumabas na to nung nakaraan, relax lang. Huwag niyong stressin ang sarili ninyo mga kakimpaw, okay? Kasi wala namang totoo sa mga sinasabi ng manghuhula na yan. Dahil tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran, di ba? Si Chinita Princess pa rin po ang gumagawa ng kapalaran niya. Ganon din syempre si Paula Avellino. Kaya kahit anong sabihin ng mga nanghuhula na yan, mga prediction na yan, hindi po yun magkakatotoo.
Kasi ngayon pa lang po, nung nakaraan pa lang, nirebuke na natin yan at pinag-pray na natin yan sa itaas na hindi yan mangyayari kay Chinita Princess. Mas powerful ang prayers natin kumpara sa mga hula at prediction na yan na likha lang din po ng mga tao na kauri or ka-level lang din po natin, 'di ba? Kaya kalma at kampante lang. Ang balitang panghuhula kay Kim Chiu, pinalagan ng kanyang mga fans, ay malinaw na nagpapakita kung gaano kaprotektibo at kaingat ang kanyang fanbase pagdating sa mga isyung walang sapat na basehan. Narito ang mas malalim na reaksyon at pagbasa sa sitwasyon. Una, natural lang na pinalagan ito ng mga fans dahil ang panghuhula, lalo na kung negatibo o sensitibo, ay kadalasan nagdudulot ng haka-haka, takot at maling interpretasyon. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang ganitong uri ng content sa social media at kapag pinaniwalaan ng ilan, pwede itong magdulot ng hindi kinakailangang stress hindi lang sa fans, kundi pati sa mismong artista. Ikalawa, kilala si Kim Chiu bilang pribado pagdating sa personal na buhay. Kaya para sa fans, ang panghuhula tungkol sa kanyang relasyon, career o kapalaran ay paglabag sa hangganan. Hindi ito fair, lalo na't wala namang opisyal na pahayag o konkretong ebidensya na susuporta sa mga sinasabi ng manghuhula. Ikatlo, makikita rin dito ang paglaki at pagmature ng fandom. Hindi na basta-basta naniniwala ang fans sa lahat ng nakikita online. Mas pinipili na nila ang opisyal na pahayag, totoong interview, at aktwal na gawa at proyekto ni Kim. Ibig sabihin, mas critical na mag-isip ang fans ngayon at hindi na nagpapadala sa sensational o clickbait na content. Dagdag pa rito, may punto rin ang mga fans na ang tagumpay ni Kim Chiu ay bunga ng sipag, disiplina at tamang desisyon, hindi ng hula. Sa loob ng maraming taon sa industriya, napatunayan na niya na kaya niyang harapin ang hamon, walang kinalaman ang panghuhula rito. Sa kabuuan, ang pagpalag ng fans sa panghuhula ay tanda ng tunay na suporta, pagpapakita ng respeto sa personal na buhay ni Kim, at paalala na hindi lahat ng viral ay dapat paniwalaan. Mas mahalaga pa rin katotohanan, respeto at positibong suporta. At ito ang malinaw na ipinaglaban ng mga fans ni Kim Chiu sa isyung ito. Para sa akin, makatarungan at tama lang ang naging reaksyon ng mga fans ni Kim Chiu sa balitang ito. Ang panghuhula, lalo na kapag ipinapakalat sa social media, ay walang matibay na basehan at kadalasan ay nagdudulot lang ng takot, maling pag-asa o sobrang haka-haka. Dahil dito, normal lang na pumalag ang fans para ipagtanggol si Kim at pigilan ang pagkalat ng impormasyong maaring makasama sa kanya. Makikita rin dito na ang fans ni Kim ay hindi basta naniniwala sa viral content. Mas pinipili nila ang opisyal na pahayag, aktwal na nangyayari, at mga konkretong proyekto ni Kim. Isa pa, ipinapakita ng isyung ito na nirerespeto ng fans ang personal na buhay ni Kim Chiu. Ang kapalaran, relasyon o kinabukasan niya ay hindi dapat ginagawang content para sa views at clout. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng malakas at responsibleng fandom, mga taga-suporta na marunong mag-isip, marunong magtakda ng limitasyon, at mas inuuna ang kapakanan ng iniidolo nila kaysa sa chismis at haka-haka. Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kaprotektibo at kamaalaga ang fanbase ni Kim Chiu sa kanilang iniidolo. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang mga panghuhula o hula-hula tungkol sa personal na buhay ng mga artista, lalo na sa social media, kung saan halos walang filter ang mga impormasyon. Madalas, ang mga ganitong hula ay walang sapat na basehan at kadalasan ay nagdudulot lang ng kalituhan, stress o maling interpretasyon sa mga tagahanga at sa mismong artista. Ang pagtutol ng mga fans ay hindi lamang dahil sa blind loyalty. Ito rin ay pagpapakita ng respeto sa personal na buhay ni Kim. Si Kim Chiu ay kilala bilang isang artistang mas pinipili ang privacy at hindi basta-basta nagbabahagi ng kanyang personal na buhay. Kaya ang panghuhula tungkol sa kanyang relasyon, karera o kapalaran ay may tuturing na paglabag sa kanyang hangganan. Sa puntong ito, malinaw na ipinapakita ng fans na alam nila ang hangganan ng pag-uugali at respeto sa kanilang iniidolo. Bukod dito, makikita rin na ang fanbase ni Kim ay mas matured at critical. Hindi na basta-basta naniniwala sa lahat ng nakikita sa social media. Mas pinipili nila ang mga opisyal na pahayag, aktwal na proyekto, at totoong impormasyon bago gumawa ng sariling opinyon. Ang ganitong maturity sa fandom ay mahalaga sa digital age, kung saan napakarami ng misinformation at sensational content na kumakalat araw-araw. Ang pagpalag ng fans sa panghuhula ay nagsisilbing paalala sa lahat.
Ang tagumpay at buhay ni Kim Chiu ay hindi produkto ng panghuhula kundi bunga ng sipag, talento at tamang desisyon. Hindi ito dapat gawing sismis o clickbait. Sa huli, ang ganitong uri ng suporta ay hindi lang tungkol sa pagmamahal sa artista. Ito rin ay pagpapanatili ng integridad at respeto sa kanyang katauhan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng malakas, responsible at maalagang fandom. Ipinapakita nito na ang tunay na taga-suporta ay hindi basta naniniwala sa chismis, kundi nagtatanggol sa iniidolo laban sa walang basehang haka-haka at inuuna ang katotohanan at respeto kaysa sa pansamantalang hype o kilig. Bukod sa naunang reaksyon, may ilang karagdagang punto na pwede nating idagdag sa balitang ito. 1. Pagpapakita ng loyalty at pagmamahal ng fans. Ang pagtutol nila sa panghuhula ay malinaw na indikasyon na hindi lang sila basta tagahanga, kundi mga taga-suporta na handang ipagtanggol ang iniidolo laban sa maling impormasyon. Ipinapakita nito na ang kanilang suporta ay aktibo at may malasakit, hindi lamang passive na panonood ng mga proyekto ni Kim. 2. Awareness sa social media literacy. Ang mga fans ngayon ay mas kritikal sa kung ano ang pinaniniwalaan nila online. Hindi na sila basta naniniwala sa lahat ng viral content. Ito ay magandang senyales na may kamalayan sila sa misinformation at clickbait at mas pinipili nilang alalahanin ang totoong impormasyon kaysa sa hahaka. 3. Pagtuturo sa ibang fans o netizens. Ang ganitong pagtutol ay pwede ring magsilbing paalala sa mas malawak na audience. Bago maniwala sa panghuhula o chismis, dapat alamin muna kung may basehan o kung ito ba ay verified. Ito rin ay paraan ng fandom na mag-set ng standard ng respeto at responsibility online. 4. Pagprotekta sa imahe ni Kim Chiu. Sa industriya ng showbiz, ang imahe at reputasyon ng artista ay napakahalaga. Ang pagtutol ng fans ay isang paraan para mapanatili ang positibong pananaw ng publiko sa kanya at maiwasan ang hindi totoong kwento na pwede siyang madamay. 5. Pagpapakita na may voice ang fans. Ipinapakita rin nito na may kapangyarihan ng fandom sa shaping ng narrative sa social media. Hindi lang sila passive na manood, pwede silang mag-advocate para sa katotohanan at respeto sa kanilang iniidolo. Sa madaling sabi, hindi lang basta pagtutol ang ginawa ng fans ni Kim Chiu. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng pagmamalasakit, critical na pag-isip, at proteksyon sa kanyang personal at professional na buhay.